Diyan muna tayo sa Senado. Si Senator Panfiloping Lacson nais na siguruhin ang kredibilidad ng 18 nagpapakilalang dating sundalo bago imbitahan doon sa pagdinig ng Blue Ribbon Panel kaugnay naman ng umano'y 805 billion pesos na cash delivery scheme na kickback umano mula sa flood control projects. May balita si Bombo Angelo Ganon. Nalinaw ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairperson Panfiloping Lacson na nais muna niyang siguruhin ang kredibilidad ng 18 individual na umunay dating mga sundalo na nauugnay sa di umunay 805 billion peso kickbacks mula sa flood control projects at iba pang pondo ng pamahalaan sa iba't ibang ahensya. Sa kanyang privilege speech kahapon sa sesyon ng Senado, muling kwinestyon ni Lacson ang lohika at basic mathematics sa likod ng mga pahayag ng 18 individual sa umunay cash delivery scheme ng nasabing bilyong-bilyong kickbacks mula sa kaban ng bayan na umano'y dineliver kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating kongresista na si Elizalde Co. Iginit din ng senador na hindi niya minamaliit ang testimonya ng 18 individual, ngunit tungkulin umano niyang tiyakin ang mga aligasyon ay may sapat na ebidensya para maging batayan kung ito ay may katotohanan. While I reserve judgment on the merits of the testimonies, I am duty-bound to raise questions of logic and, at the very least, basic mathematics. These are not intended to disparage the testimonies of the said individuals, but rather ensure that proper evaluation of the credibility and reliability of both the source or sources of the information and the information itself adhere to rational and logical standards of believability before we take appropriate action. Inilarawan naman ng senador ang umano'y 805 billion peso cash delivery bilang isang logistical nightmare na aniyay mga ngailangan ng paggalaw ng humigit kumulang 805 metric tons ng papel na salapi. Bukod pa sa tinatayang 53.6 metric tons ng malalaking bakanting maleta para mailagay ang pera. Ayon sa kanyang kalkulasyon, ang pagbababa, pagbibilang, muling pag-iimpake, pagkakarga at paghahatid ng naturang halaga ay maaaring tumagal ng 5.5 taon na aabot hanggang kalagitnaan ng 2028 kung nagsimula noong 2023. Kung 500 million peso naman kada araw ang ililipat, aabutin naman ito ng 1,610 delivery at 4 na taon upang makumpleto. Let's try to imagine the processes involved in the preparation and distribution of this cash. Suppose that the executive assistants or trusted personnel of Saldico, named Mark Tiksay and Paul Estrada, processed 500 million pesos a day, working 24/7, 365 days a year, including unloading, counting, repacking, loading, and delivering the money. This would take 5.5 years or mid-2028. Hindi pa sila tapos mag-deliver hanggang ngayon, Mr. Samantala, nagbabala naman ng senador na maaaring mauwi sa circus ang pagdinig ng Senado kung papahintulutang humarap ang 18 individual sa Senate Blue Ribbon Committee hearings. Sa isang pahayag naman, sinabi ni Lacson na hindi kapani-paniwala ang mga salaysay ng naturang grupo sa simula pa lamang. Kaya't kung sisimulan ng pagdinig at mauuwi lamang sa pag-cite sa kanila ng contempt, maaaring baliktarin umano ang Senado at palabasing nang haharas ito ng mga testigo. Sa huli, sinabi ng senador na inatasan na niya ang paunang verifikasyon sa background ng mga dating sundalo bago magpatawag ng formal na pagdinig. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganon and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.